ng negosyo mo. Amen? At pag ito po ay iyong nagawa, makikita mo po at ikay magkakaroon ng maraming patutuo sa pagsama at paggawa sa iyo ng Diyos. Amen? So tayo po umupo at ating bigyan ng daan. Salamat sa inyong 4. Mag-isa na kayong 8. Ano? Praise the Lord. So, isang magandang gabi po sa ating Panginoon at sa inyo mga kapatid. Ngayon po, bibigyan po natin ng daan ng mga anak po ng ating Diyos na magpatotoo, magbalik ng papurit pagsamba po sa ating pong Panginoon. So, kung isipin niyo na po kung ano yung the best na ginawa ng Lord or naranasan niyo po sa ating pong Panginoon at ipahayag niyo po yan dito po sa harapan, ibalik niyo po yung papurit pagsamba po sa ating pong Diyos na buhay. So, sino po ang nais na magbalik ng papuri po at parangal sa ating pong Panginoon? Amen po. Ayan, palakpakan po natin ang ating kapatid. Ayun po yung microphone, sister. Ayan, God bless po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po may talagang matagal ko na po itong gustong ipatuto. Parang pinipigilan po ako ng kaaway. Pero sa ngayon po, nahikayat na talaga kung isabi ko na. Dati po kasi yung anak ko, taon na rin yung binibilang sa trabaho. Laging casual. Pag abot ng siya ay 5 buwan, tanggal. So, napakalaking gastos ang ginagawa namin kasi panibagong requirements, lahat, i-apply. Kaya sabi ko, Lord, nagmamakaawa po ako sa inyo na maging regular naman yung anak ko kasi nahihirapan din kami, wala naman naiipon kasi pag 5 buwan, tanggal, requirements na naman, lahat ng mga papilis gagawin. Kaya sabi ko, Lord, napapagod na rin ako kasi pag wala ng trabaho yung anak ko, sa akin lahat umaasa. Kaya Lord, talaga ngayon lumalapit ako sa iyo na yung anak ko ma-regular. Kaya awa ng Panginoon, sinagot ang dalangin ko nitong June, tinanggal siya 1 week, walang trabaho. Tapos yun sabi sa, Mama, magpapamedical ako, gastos na naman to. Sabi ko, okay lang yun, panalangin natin na ma-regular ka na. Kaya nung pasok ng pagkalipas ng 1 linggo, sabi niya, Mama, pasado ako sa medical. Sabi ko, regular ka na? Sabi, opo mama. Kaya talagang pagkasabi ng anak ko na regular na siya, mag-isa ako sa akin trabaho, binitawan ko yung lahat ng ginagawa ko sa amo ko, umiyak ako sa Panginoon, umawit ako at talagang tudong pasalamat ko sa Lord kasi ngayon regular na talaga yung anak ko. Kaya maraming salamat sa pagtugon ng mga panalangin ko sa Panginoon. Salamat po. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tunay nga pong wala pong imposible sa atin pong Panginoon. Amen. So, sino pa po ang nais na magbalik ng papuri at parangal sa ating pong Diyos na buhay? Praise God. Sino pa po? Ayan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon sa buhay ni Sister. Magandang gabi po sa lahat. First time ko to mag-share po sa gawain dito. Tunay napakabuti ng Panginoon sa aming buhay. Balo na po ako. May 2 po akong anak. At mag-4 na taon na pong namatay po yung asawa ko. Ang isi-share ko lang po kasi bago po namatay yung asawa ko, lagi po ang pinapakinggan niya sa radio, DWED, mula pagkagising niya, maga, tanghali, hapon hanggang gabi, yun, hanggang sabi ko, Lord, napakabuti mo sa buhay ng aking asawa, na sa kabila nung may karamdaman siya, nandiyan siya, tinawag mo siya sa pamamagitan ng gawain na to. Napakabuti mo talaga, Panginoon. Bago man siya binawian ng buhay, talagang grabe ang na siya, Panginoon. Sabihin ganun sa akin, bakit ganon? Kung kailan daw niya natagpuan ang Panginoon sa pagkikinig niya ng Word of God sa radio, ay saka naman daw siya may sakit, di siya makapunta. Pero nung time na yun na sa kabila po kami pastor, doon sa Lord of the Nation, workers po ako doon. Ngayon parang nahihirapan ang sarili ko na dito kami nakikinig ng radio araw-araw. Pagkatapos pag Sunday service naman, doon kami sa Makati hanggang sa nalipat sa Cunita Astrodome. Parang nahirapan kami ng ganong sitwasyon. Kasi kasama ko yung asawa ko kahit may sakit, nagsisimba kami. Lahat po kami buong pamilya. Ngayon po, Lord,
ibigay mo sa akin, Panginoon, ang karunungan. Gusto ko yung sa iisa na lang. Dito kami nakikinig ng radio araw-araw. Dapat dito rin na kami. Kaya nung namatay po yung asawa ko, nagpasya po kami na talagang dito na nga kami. 2 taon na po nakaraan. Tunay napakabuti ng Panginoon sa aming buhay. Na sa bawat pagtutok mo, Pastor, talagang nakikinig ako. Nung time na yun na sabing gano'n yung tuk ni Pastor no, na ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, yung talagang marunong ka lang sumunod. Ngayon, nagkaroon ng mga internet, pues, kailangan mo mag-aral ka. Ngayon, marunong ako mag-computer dahil siyempre college graduate naman ako. Nung time na yun, sabi ko, anak, gawa mo nga ako ng Facebook, nag-aral ako ng internet. Din pagkatapos po noon na nakapag-aral ako ng internet, may isang tao pong ginamit mula pa sa Amerika. Pinadalhan po ako ng pangbili ng computer kasi sira po, Pastor, yung computer namin. Siguro 2 taon na. Lord, napakabuti mo. May nagtiwala sa amin na nagbigay sa akin na halagang 35,000. Pambili ko lang po ng bagong computer nung time na yun na marunong na ako mag-internet. Napakabuti ng Panginoon. Ang isa pa po, na isi-share ko, nung nanganak po yung anak ko, 2 po yung anak ko, Pastor. Nung nanganak po yung anak ko, sabi ko, Lord, sana kung manganganak naman siya, huwag sa gabi kasi 3 babae lang kami sa bahay. At napakabuti ng Panginoon nung nanganak siya. Araw pa ng Sabado at araw pa. Alas 7 ng gabi nung dinala ko siya sa ospital. Alas 8 po ng maga nanganak po siya, Pastor, nung pinagpirmo po siya di sa harapan. Tunay napakabuti ng Panginoon. Talagang grabe. Kapag magtiwala ka lang at sumunod sa Kanya, lahat ng mga pagpapala, mga blessing, sa kabila na ako isang empleyado lang ako ng Pasig. Sa City Health Office po ako. Maliit lang pang sahod, pero tunay ang Panginoon, marunong siya talaga magtustos ng lahat ng pangangailangan. Isa pa po, nung time na yung Pastor na yung nagtok po kayo tungkol doon sa nung unang atin ko dito, nung revival, July 8 yun, natatandaan ko. Ang sabi nga, God is connecting us in other people, in other country. Tunay napakabuti ng Panginoon, hindi ko inaasahan. Magkaroon pa ako nakakilala sa Amerika. Lord, hindi ko alam yan. Ikaw ang kumikilo sa buhay namin. Nagtiwala siya, sabing ganun. Lahat sabi, ano man ang pangangailangan mo. Talagang pag nakakarig siya ng Word of God na sharing ko sa Kanya, nagtiwala siya sa akin, lahat ano man daw ang hingi ko sa Kanya, ibibigay niya. Napakabuti ng Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa isa na lang po, sino po yung huling magbabalik po ng papuri at parangal sa ating pong Diyos na buhay? Sino pa po?